2:00 na ng madaling araw. Napakasarap na sana ng iyong tulog, balot na balot ka ng kumot at komportable. Pero heto na naman, yung pamilyar na bigat sa puson, yung senyales na hindi mo pwedeng baliwalain. Babangon ka na naman sa ikalawa, baka ikatlo o kahit ikaapat na pagkakataon ngayong gabi. Nangangapa ka ng tsinelas sa dilim. Nag-aalala kang baka matisod ka sa rag o sa nakakalat na gamit. Takot kang madapa at mabalian. At sa kaibuturan ng puso mo, alam mong pagtunog ng alarm clock o pagtilaok ng manok sa umaga, sobrang pagod ang aabutin mo. Lutang ka, mainit ang ulo at parang latang-lata ka na bago pa man magsimula ang araw. Kaya ano ang ginagawa mo? Nagbubukas ka ng cellphone at naghahanap sa internet. Itatype mo, bakit gising ako? Nang gising para umihi sa gabi. At ano ang makikita mo? Nakakatakot. May isang website na sumisigaw, naku, nakamamatay na sakit yan. At biglang kakabugin ang dibdib mo. Magpapanik ka agad. Pero ikiklik mo yung sunod na link at sasabihin naman, katandaan lang yan, normal yan, masanay ka na, tisin mo na lang. Nandito ako ngayon para sabihin sa inyo na parehong mali ang mga iyan. Ang magpanik ay maling sagot at ang magtiis na lang ay siguradong maling sagot din. Magandang araw po. Ako po, si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na espesyalista sa pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda, babae man o lalaki. Gusto kong maging malinaw tayo. Ang problemang pag-uusapan natin ngayon, ang tinatawag na nocturia o madalas na pag-ihi sa gabi, ay nakakaabala sa mga kababaihan gaya ng pagkaabala nito sa mga kalalakihan. Sa katunayan, ito ang isa sa pinakamadalas na reklamo na naririnig ko mula sa lahat ng pasyente kong lampas 60 anyos, anuman ang kasarian. Kaya ang karanasang ibabahagi ko at ang mga tips na ibibigay ko ay para sa lahat ng sawang-sawa ng gumising sa gitna ng gabi. At ipinapangako ko, hindi ko sasayangin ang oras ninyo. Wala tayong paligoy-ligoy ngayon. Heto ang plano. Una, hahanapin at wawasakin natin ang 6 na mapanganib na paniniwala o myths tungkol sa problemang ito. Mga maling akala na malamang narinig nyo na kay Maring Nena sa kanto o nakita sa Facebook. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng 6 na totoong praktikal na tips na pwede nyong simulan ngayong gabi para guminhawa ang pakiramdam. At kailangan ninyong samahan ako hanggang dulo. Itinabi ko ang ika-6 at huling tip dahil ito ang walang dudang pinakaimportanteng payo na maririnig ninyo tungkol dito. Ito ang magdudugtong sa lahat at poprotekta sa inyong pangmatagalang kalusugan. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Dumako na tayo agad sa una. Ang maling akala na nagpapanik sa lahat. Myth number 1, ang paggising para umihi ay senyales ng nakamamatay na sakit. Nakikita ko ito kahit saan. Isi-search mo ang nararamdaman mo at makikita mo ang mga nakakatakot na artikulo na ginawa lang para takutin ka. Sasabihin nilang sigurado na itong sign ng kidney failure o malalang sakit sa puso. At ang isip mo kung saan-saan na napupunta. Nakahiga ka 3:00 ng madaling araw. Pero ngayon, hindi ka lang gising takot na takot ka pa. Gusto kong huminga kayo ng malalim kasabay ko ngayon. Hingang malalim.
at ilabas. Okay, linawin natin ito ngayon din. Ang nocturia mismo ay hindi sakit. Ito ay sintomas. Yun lang. Isa itong senyales. Ito ang check engine light ng inyong katawan. Nakakainis ba? Oo. Nakakapagod ba? Sobra. Pwede ba itong maging senyales ng isang issue na kailangang pansinin? Oo, pwede. At pag-uusapan natin kung ano mismo ang gagawin dyan. Pero sa napakaraming kaso, lalo na sa atin na lampas, 60 anyos ito ay karaniwang kondisyon. Hindi ka nag-iisa dito. Milyon-milyong kaibigan, kapitbahay at kaedad ninyo sa buong Pilipinas ang dumaranas ng eksaktong ganito. Hindi nakakatulong ang pagpapanik. Pinapataas lang nito ang inyong blood pressure at lalong sisirain ang tulog ninyo. Ang nakakatulong ay ang pagiging imbestigador sa sarili ninyong katawan. Ano ba ang sinusubukang sabihin nito sa akin? Ang layunin natin ngayon ay hindi magpanik, kundi intindihin ang dahilan at gumawa ng plano. Kaya heto ang inyong unang munting payo o micro tip. Sa susunod na maramdaman ninyong umaakyat ang kaba, ibahin nyo ang takbo ng isip nyo. Tigilan ang pagsasabing, sira na ang katawan ko at mamamatay na ako. Simulan nyong sabihin, may mensahe ang katawan ko at aalamin ko kung paano ito basahin. Ang pagbabagong iyan sa pag-iisip ay malaking bagay. Inililipat ka nito mula sa pagiging biktima papunta sa pagiging investigador. At speaking of tulong, kung isa kayo sa milyon-milyong gumigising ng 2, 3, 4 o kahit 5 beses sa gabi, pakipindot naman po ang like button sa baba ng video na ito. Libre lang po ito para sa inyo, pero sasabihin nito sa computer ng YouTube na importante ang video na ito at ipapakita nila ito sa mas maraming tao na pagod, nag-aalala at gusto lang makatulog ng mahimbing. Maraming salamat po dyan. Okay, huminto na tayo sa pagpapanik, pero ngayon kailangan nating harapin ang mga payo na ibinibigay ng ibang tao. At ito ang magdadala sa atin sa myth number 2. Basta uminom ka lang ng konting tubig sa buong maghapon. Mukhang lohikal ito, di ba? Konting tubig ang pumasok, konti lang ang lalabas. Simple. Pero ito ang isa sa pinakamapanganib na payo na pwede niyong sundin. Heto ang totoong nangyayari kapag tinuyo nyo ang sarili nyo buong araw. Una, madedehydrate kayo. At para sa isang taong lampas, hindi maliit na bagay ang dehydration. Ang dehydration ay nagdudulot ng pagkahilo. Ang pagkahilo ay nagdudulot ng pagkatumba. At alam nating lahat kung gaano kadelikado ang matumba o madulas. Ang dehydration ay nagdudulot din ng pagkalito, constipation o hirap, dumumi at kidney stones. At heto ang nakakatawa pero totoo. Kapag dehydrated ka, ang ihi mo ay mas nagiging concentrated. Mas maitim ang kulay. Mas matapang. At ang matapang na ihing iyan ay pwedeng iritahin ang lining ng inyong pantog o bladder, kaya pakiramdam mo ay kailangan mong umihi ng mas madalas. Kabaligtaran ito ng gusto ninyong mangyari. Pero heto pa ang matindi. Lumalapot ang dugo nyo. Tama po. Ang puso ninyo na nagtatrabaho na ng husto ay kailangang mag-pump ng mas malakas para ilikot
ang malapot na dugong iyon? At anong nangyayari pagpatak ng 7:00 ng gabi uhaw na uhaw kayo? Para bang kaya niyong uminom ng 1 galon? Kaya babawi kayo at lalaklak ng 2 o 3 malalaking baso ng tubig o iced tea bago matulog. At dahil dyan, parang bumili na kayo ng 3 ticket sa bathroom lottery. Sigurado na ang puyat nyo. Kailangan nyo ang tubig araw-araw. Ang katawan nyo ay mahigit 60% tubig. Kailangan ito ng cells nyo. Kailangan ng utak nyo. Kailangan ng mga kaso-kasuan nyo. Ang sagot ay hindi ang pag-iwas sa tubig. Ang sagot ay ang mas matalinong pag-inom. Ang microtip nyo ay ito, unahan ang inom. Isipin nyo ang sarili nyo na parang halaman. Dinidiligan nyo ang halaman sa umaga, di ba? Para may buong araw siya para gamitin ang tubig. Gawin nyo rin yan sa katawan nyo. Mula paggising hanggang mga 2:00 o 3:00 ng hapon, yan ang oras ng todong pag-inom. Uminom kayo. Paglampas ng 3:00, magbawas na. Hindi nyo puputulin, pero pasipsip na lang. Huwag lalagok. Maging halamang pang-umaga. Dinadala tayo nito sa myth number 3. Ito ang nagdadala sa mga tao sa maling landas ng ilang taon. Myth number 3. Ito ay 100% dahil sa iyong prostate. Para sa mga tatay o mahinang pantog para sa mga nanay. Para sa inyong mga ginoo na nanonood sa sandaling banggitin nyo kay Paring Jose na gumigising kayo sa gabi, sasabihin niya, "Naku pare, prostate yan." 100% garantisado. Kaya pupunta kayo sa butika at bibilhin ang lahat ng bote ng prostate fix na makita nyo gagastos ng libo-libo sa mga supplement na pwedeng gumana o hindi. At para sa inyo mga ginang sasabihin sa inyo, "Hey naku mare, pagkatapos manganak, mahina na talaga ang pantog. Kailangan mo mag-Kegel exercises." Kaya nagke-Kegel kayo sa bawat traffic light pero gumigising pa rin kayo ng 3 beses sa gabi. Makinig kayo. Pwede bang maging factor ang malaking prostate? Oo. Pwede nitong pahirapan ang pag-ubos ng laman ng pantog. Pwede bang maging factor ang mahinang pelvic floor? Siyempre. Pero para sa napakaraming tao na lampas 6, hindi ito ang pangunahing problema. Ang problema ay madalas wala sa container o sa pantog nyo. Ang problema ay nasa pabrika, ang inyong mga kidney o bato. Ang issue ay hindi dahil mahina o naiipit ang pantog nyo. Ang issue ay ang inyong mga kidney ay gumagawa ng toneladang ihi sa gabi. May medical term para dito at magandang malaman nyo ito. Nocturnal polyuria. Nocturnal ibig sabihin gabi. Poly ibig sabihin marami. Urea ibig sabihin ihi. Literal na gumagawa kayo ng sobrang ihi sa gabi. Ang pantog nyo ay ginagawa lang ang trabaho niya. Isa lang siyang taga-ipon. Napupuno siya at pagpuno na magpapadala siya ng senyales, "Hoy boss, puno na dito. Kailangan nang magbawas." Kahit pa kayo ang may pinakamatibay na pantog sa buong mundo, kung ang kidney nyo ay magbubuhos ng 1 litrong likido, diyan magdamag babangon at babangon kayo. Period. Ang totoong tanong ay hindi, bakit mahina ang pantog ko? Ang totoong tanong ay, bakit nag-o-overtime ang mga kidney ko sa gabi? Ang sagot, nakakagulat man, ay madalas wala sa pantog nyo.
Nasa puso nyo sa sirkulasyon ng dugo at sa inyong mga bukong-bukong o ankles. Ang inyong microtip ngayon ay ito. Tigilan na ang paninisi sa pantog. Sa loob ng isang araw, huminto muna. Imbis na mainis sa pantog, bigyang pansin ang inyong mga paa. Ngayong gabi, bago maghanda sa pagtulog, hubarin ang medyas. Tingnan ang mga bukong-bukong. Namamanas ba? May naiiwan bang malalim na marka ng garter ng medyas na matagal bago mawala? Kung oo ang sagot, nahanap nyo na ang Pajor Clue number 1. Okay, itong susunod, myth number 4. Ang sarap pakinggan nito pero isa itong patibong. Myth number 4. Ang isang mainit na inumin bago matulog ay pampahimbing. Ito ang recipe ni Lola para sa mahimbing na tulog. Di ba uminom lang ng masarap na mainit na gatas bago matulog o isang tasang tsaa o salabat? Nakaka-relax daw. At totoo naman, nakakaginhawa. Masarap na ritual. Iinumin mo ang mainit na likido. Hihiga ka, re-relax ka, makakatulog ka. At pagpatak ng 1:30 ng madaling araw, bumdilat ang mata mo. Nandyan na naman ang signal. Heto ang masakit na katotohanan at pasensya na kung ako ang sasabi sa inyo. Walang pakialam ang kidney nyo kung nakakakalma ang inumin. Hindi alam ng kidney nyo na yan ay probiotic kefir o mamahaling herbal tea. Para sa kidney nyo, ang likido ay likido. Ang isang tasa ay isang tasa. Yan ay 8 onsa ng tubig na kailangang iproseso. At napaka-episyente ng katawan nyo. Umaabot ng mga 90 minutes hanggang 2 oras para ang inuming yon ay pumunta mula sa bibig sa tiyan sa dugo at sa lain ng kidney papunta sa pantog. Literal kayong nagseset ng alarm clock para gisingin ang sarili nyo. Wala kayong ginagawang masama sa kagustuhang kumalma pero maling tool ang gamit nyo. Gumagamit kayo ng likido para solusyonan ang problema sa tulog pero gumagawa naman kayo ng problema sa pantog. Ang microtip nyo ay baguhin ang ritual. Kung gusto nyo yung mainit at nakakakalmang pakiramdam, ituloy ang ritual. Palitan lang ang gamit. Imbis na mainit na inumin, subukan ang warm compress. Kumuha ng bimpo, basain sa mainit na tubig, pigain at ilagay sa muka o sa likod ng leeg ng 1 minuto. O kaya, gumamit ng heating pad sa inyong balakang ng 10 minuto bago humiga. Makukuha nyo ang parehong kalma at init na signal sa utak pero walang likido. Parehong ginhawa, walang gisingan. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang myth number 5. Ito ay hindi lang mali. Ito ay aktibong mapanganib. Pakiusap, makinig ng mabuti dito. Myth number 5. Umiinom ako ng water pill o pampaihi para sa high blood. Iinumin ko ito sa gabi para ma-flush out na ako bago matulog. Marami sa atin na lampas 60 ang umiinom ng diuretic o pampaihi para sa high blood pressure o para sa manas sa paa. Mga gamot gaya ng furosemide de la 6 o hydrochlorothiazide HCTZ. At parang may logic naman. Iinumin ko ang pampaihi ko ng 8:00 ng gabi. Ilalabas nito lahat pagpatak ng 10:00. Tapos empty na ako at makakatulog buong gabi. Isa itong napakalaking maling akala
kung paano gumagana ang mga gamot na ito. Hindi ko ito mai-stress ng sapat. Huwag na huwag niyong gagawin ito maliban na lang kung espesipikong inutos ng doktor nyo para sa isang napakabihirang dahilan. Heto ang totoong nangyayari. Uminom ka ng pampaihi ng 8. Hindi ito tatalab agad. Magsisimula itong humataw ng epekto bandang 11 PM at ang malakas na epekto nito ay tatagal ng ilang oras. Hindi nyo nilinis ang tangke para sa gabi. Para kayong nagbukas ng bumbero na aandar mula alas 11 hanggang alas 3 ng madaling araw. Hindi lang kayo gigising ng 2 o 3 beses. Tatakbo kayo sa banyo kada 45 minutes. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng gusto nyo. Ginagarantiya nyo ang gabing walang tulog, dehydration, at mataas na panganib ng pagkatumba. Ang mga gamot na ito ay dinisenyo para magtanggal ng tubig sa katawan habang gising kayo sa araw aktibo at malapit sa banyo. Kaya sinasabi ng doktor nyo na inumin ito sa umaga. Ang microtip nyo ay simple. Ang water pills ay gamot pang umaga. Kung umiinom kayo nito para sa blood pressure, karaniwang pinakamaganda itong inumin sa umaga pagkaalmusal. Sa ganung paraan, tatalab ito sa araw, hindi habang sinusubukan niyong matulog. Kung sinabi mismo ng doktor nyo na sa gabi inumin, sundin ang payo niya. Pero sa pangkalahatan, iwasang uminom ng diuretics bago matulog. Sa gabi, uminom lang ng kinakailangan, konting sip-sip lang para sa gamot. Myth number 6. Kailangan kong sanayin ang pantog ko sa pamamagitan ng pag-inom ng marami at pagpipigil dito sa araw. Ang payo ay ganito. Mahina lang daw at magalaw ang pantog mo. Kailangan mo itong sanayin parang muscle. Uminom ng maraming tubig at pag naiihi, pigilin. Paghintayin. Isa itong klasikong kaso ng paggamit ng tamang tool para sa maling trabaho. Pinagpapalit nyo ang dalawang magkaibang diagnosis. Ang bladder training ay tamang therapy para sa tinatawag na overactive bladder o OAB. Yan yung kondisyon na nanginginig ang muscle ng pantog at sinasabing umihi ka kahit hindi naman puno. Tatakbo ka sa banyo at konting-konti lang ang lalabas. Pero gaya ng natutunan natin sa myth number 3, ang karamihan ng nocturia sa mga nakatatanda ay hindi OAB. Ito ay nocturnal polyuria. Sobrang dami ng ihi, hindi nanginginig ang pantog nyo. Puno ito. Sumisigaw ito sa inyo sa napakagandang rason. Ganito natin isipin. Kung ang kidney nyo ay gagawa ng 1 litrong ihi, magdamag, wala akong pakialam kung may trained bladder kayo o pantog na gawa sa bakal, babangon at babangon kayo. Ang pagsasanay sa pantog na huwag magreklamo kapag puno na ay parang pagsasanay sa inyong smoke detector na huwag tumunog kapag nasusunog na ang bahay. Walang saysay. Binabalewala nyo lang ang totoong signal at gigising pa rin kayo. Ay salamat, nakarating din tayo. Nawasak na natin ang 6 na pinakamalalaki at mapanganib na myths. Huminto na kayo sa pagpapanik. Huminto na kayo sa pagtuyo sa sarili. Hindi nyo na sinisisi ang pantog nyo at binalik nyo na ang water pill sa lalagyan pang umaga. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Mas marami na kayong alam ngayon kaysa sa 90% ng mga taong nagdurusa dito. Pero ngayon, anong gagawin natin? Naging matiyaga kayo
At ngayon ibibigay ko na ang 6 na totoong tips na gumagana gaya ng ipinangako ko. Buuin natin ang inyong bagong plano sa gabi. Simulan natin sa tip number 1, ang 75-25 fluid schedule. Ito ang nag-iisang pinakapraktikal na bagay na pwede niyong simulan ngayon. Ito ang matalinong paraan ng pag-inom na pinag-usapan natin. Simple lang. Kunin lahat ng likido na karaniwan niyong iniinom sa isang araw. Kasama diyan ang kape at tubig, sabaw, juice, lahat. Hahatiin natin ito. 70% o 3/4 ng inyong kabuuang likido ay dapat maubos bago mag-alas 4 ng hapon, 4 p.m. Iyan ang inyong big hydration window. Kung karaniwan kayong umiinom ng 8 baso sa isang araw, ibig sabihin 6 doon ay tapos na bago mag-alas 4. Uminom sa almusal sa merienda sa umaga, sa tanghalian sa merienda sa hapon. Inuunahan nyo ang katawan nyo gaya ng halaman. Tapos ang natitirang 25%, ang huling 2 baso nyo, ay pwede nyong inumin ng dahan-dahan sa pagitan ng alas 4 at sabihin nating alas 7 ng gabi. At heto ang gintong panuntunan, ang bawal baliin. Sa loob ng 2 buong oras bago kayo humiga sa kama, wala nang iinom. Kung matutulog kayo ng 10 to 12 p.m., sarado na ang kusina ng 8 mapusap. Kung matutulog ng 10 na pusim, ang huling lagok ay ninsis. Binibigyan nito ng oras ang kidney nyo. Binibigyan sila ng 2 oras na palugit para iproseso ang huling likido sa lain ito at ilipat sa pantog bago kayo makatulog. Tapos pwede nyong ilabas yan sa huling pagkakataon at simulan ang gabi nang walang laman ang tangke. Pero paano ang mga gamot ko? Naiintindihan ko kayo. Siyempre inumin ang gamot, pero inumin gamit ang pinakamaliit na sip ng tubig na posible. Yung tama lang para lumunok ang tableta. 1 kutsara lang. Hindi tayo lalagok ng 1 basong tubig. Ang pagbabagong ito lang ang pangkin ay kayang bawasan ang pagbangon nyo sa gabi ng kalahati. Tip number 2 ay unload o alisan ng bigat ang mga binti bago matulog. Okay, ito ang paborito ko. Ito ang aha moment na ipinangako ko. Naalala niyong sinabi kong tingnan ang bukong-bukong nyo. Naalala niyong sinabi kong ang pag-ihi nyo sa gabi ay baka hindi problema sa pantog, kundi problema sa binti. Heto ang dahilan. Buong araw, kayong nakaupo, nakatayo, naglalakad. Ang gravity ay malakas na puwersa. Para sa marami sa atin na lampas eksenta, ang ating sirkulasyon at mga ugat ay hindi na kasing lakas gaya ng dati. Kaya ang likido, ang tubig, mula sa dugo natin ay dahan-dahang tumatagas palabas sa maliliit na ugat at naiipon sa laman ng ating mga binti. Ito yung pamamana sa hapon. Edema ang tawag dito. Hindi ito kaunting tubig lang. Pwedeng umabot ito ng 1 o hanggang 1.5 kilo ng ekstrang tubig na nakatambay sa inyong binti pagdating ng hapunan. Ngayon, anong nangyayari pagdating ng 10 p.m., hihiga kayo? Naging flat ang katawan nyo. Bigla hindi na hinahatak ng gravity ang tubig sa paa nyo. At sa loob ng susunod na 2, 3, 4 na oras, lahat ng nakulong na tubig na yan ay dahan-dahang babalik sa inyong dugo. At saan pupunta ang dugo? Sa kidney.
Makikita ng kidney ang lahat ng ekstrang tubig at sasabihin, "Naku, baha na tayo. Sobra na ang tubig sa sistema. Kailangan itong ilabas ngayon din." At pagsapit ng 1 said serum AM 2:30 AM 4:00 AM, gagawa sila ng ihi. Ang pag-ihi nyo sa gabi ay kayo lang na umiihi ng tubig na nasa bukong-bukong nyo kaninang hapon. Kaya heto ang napakasimpleng solusyon. I-unload ang binti bago matulog. Mga 1 oras bago kayo magbalak matulog, humiga sa sofa. Pero huwag lang humiga ng diretso. Itaas ang mga paa. Ipatong sa patong-patong na unan. Ipatong sa braso ng sofa. Ang rule ay simple. Ang bukong-bukong o ankle ay dapat mas mataas kaysa sa puso. Manatili lang ganun ng 30 o 40 minutes. Manood ng balita, magbasa ng dyaryo, makipagkwentuhan kay Mr. o Mrs. Ginagamit nyo ang gravity para sa inyo. Pinapadrain nyo ang lahat ng likido mula sa binti pabalik sa dugo. Ngayon, habang gising pa kayo, ipaproseso yan ng kidney nyo sa susunod na oras. Makakaihi kayo bago humiga sa kama at ang tubig na yon ay hindi na kayo gigisingin pa. Napakalaking tulong nito. Tip number 3. Ang evening salt ban o bawal ang maalat sa gabi. Dinadala tayo nito sa tip number 3 na perpektong partner ng tip number 2. Kung ang tubig sa binti ang problema, ano ang dahilan kung bakit nananatili ang tubig doon? Ang numero 1 salarin, asin. Isipin nyo ang asin o sodium na parang magnet ng tubig. Kung nasaan ang asin, sumusunod ang tubig. Kapag kumain kayo ng maraming asin, kakapit ang katawan nyo sa tubig para manatiling balanse. Ang ekstrang tubig na yan ay kailangang lumugar somewhere. At saan ang pinakamadaling hilahin ng gravity? Tama sa inyong mga binti at bukong-bukong. Ang paghapunan ng maalat ay parang pagpapakain sa manas ng inyong binti. Tapos sa gabi, doble ang trabaho ng katawan. Kailangan nyong ilabas ang tubig mula sa tip number 2. At kailangan ding ilabas ang lahat ng ekstrang asin. At para mailabas ang asin, kailangan nitong gumamit ng mas maraming tubig. Paulit-ulit lang. Kaya ang rule ay simple. Low salt dinner. Tinatawag ko itong evening salt ban. Hindi lang ito tungkol sa asin na galing sa inyong salt shaker. Madali lang yun iwasan. Ang totoong kaaway ay ang nakatagong asin sa mga processed foods. Heto, ang inyong huwag kakainin sa hapunan list. Mga dilata. Ang canned soup ang pinakamatindi, pero pati na rin ang sardinas, corned beef, at iba pa. Puno yan ng sodium para hindi mapanis. Processed meats, hotdog, longganisa, tocino, hamon, bacon. Binabad yan sa asin. Keso lalo na yung matatigas at maaalat. Okay lang ang konti, pero ang makesong hapunan ay recipe para sa masamang tulog. Mga atsara, bagoong at sausawan. Toyo, patis, ketchup, barbecue sauce. Ang mga yan ay likidong asin. Magkaroon ng simpleng sariwang hapunan. Inihaw na manok na may herbs, piraso ng isda, nilagang gulay o ensalada na may simpleng suka at mantika. Ito, kasabay ng pagtataas ng paa, ay gagawa ng malaking pagbabago. Lumipat na tayo sa tip number 4. Ito ang pro-level na galawan
para labanan ang manas sa binti. Ang tip number 2, pagtaas ng paa ay para i-drain ang tubig. Ang tip number 3, iwas asin, ay para bawasan ang tubig. Ang tip na ito, tip number 4, ay para pigilan ang tubig na maipon sa simula pa lang. Ang gamit compression socks or stockings. Alam ko, hindi ito ang pinaka-fashionable na suotin. Pero sino ba ang may pakialam sa fashion kung makakakuha ka naman ng 8 oras na tulog? Hindi lang ito masikip na medyas. Ito ay medical grade na gamot. Isusuot nyo ito sa umaga bago pa kayo bumangon sa kama o pagkatapos maligo bago pa magsimula ang pamamanas. Isusuot nyo ito buong araw habang kayo ay kumikilos. Ang ginagawa nito ay binibigyan ang inyong binti ng banayad at tuloy-tuloy na pisil o suporta. Ang pisil na ito ay sumusuporta sa inyong mga ugat at laman. Pinapahirapan nito ng husto ang tubig na tumagas palabas ng dugo at maipon sa bukong-bukong. Ginagawa nito ang trabaho na kailangan ng kaunting tulong ng inyong sirkulasyon. Ngayon, kritikal ito. Kailangan nyong kausapin ang inyong doktor bago kayo bumili nito. Kailangan kayong masukatan para sa tamang size at tamang level ng sikip. Kailangan din siguraduhin na wala kayong ibang kondisyon gaya ng peripheral artery disease PAD na magsasabing bawal sa inyo ang medyas na ito. At tandaan, suporta ito sa tip 2. Hindi pamalit. Pipigilan ng medyas ang karamihan ng manas at ang pagtataas ng paa sa gabi ang magde-drain sa natirang kaunti. Napakagandang combination nito. Tip number 5, ang double void technique. Ang tip number 5 ay simpleng trick. Ito ay lalong makakatulong sa mga pakiramdam ay hindi nauubos ang laman ng pantog sa isang ihian, lalo na sa mga tatay na may malaking prostate. Heto ang tamang paraan. Bago matulog, pumunta sa banyo. Umupo sa inidoro. Opo mga tatay. Para gumana ito, kailangan yung umupo, mag-relax at umihi ng normal. Huwag magmadali. Ngayon, imbis na tumayo agad, manatiling nakaupo. Huminga ng malalim at mag-relax lang ng 20 hanggang 30 seconds. Tapos dumukwang o mag-lean forward ng kaunti. Pwede niyong ipatong ang kamay sa tuhod. Pwede ring igalaw-galaw ng dahan-dahan ang balakang. Huwag puwersahin o umiri. I-relax lang ulit ang muscle at tingnan ang mangyayari. Madalas kayong magugulat na may lalabas pang onsa o 2 onsa ng ihi. Yan ang tirang ihi, ang residual urine na gigising sana sa inyo ng 1:00 ng madaling araw. Sinisiguro ng double void na ito na simot ang pantog nyo bago patayin ang ilaw. Nakarating na tayo sa huling tip. At gaya ng pangako ko, ang tip number 6 ay ang pinakamahalagang payo sa video na ito. Bago ko ibigay, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap na pindutin ang red subscribe button at ang bell. Wala pong bayad yan at no-notify lang kayo pag may bago akong video para tulungan kayong maging mas malusog. Salamat po. Tip number 6, ang Doctor's Diary. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Ang tip na ito ay tinatawag na Doctor's Diary o listahan para kay Doc. Ang unang 5 tips ay tutulong sa inyo na ma-manage ang sintomas at makatulog simula ngayong gabi.
pero hindi nito ginagamot ang pinakaugat na dahilan. Tandaan gaya ng sabi natin sa myth number 1, ang nocturia ay check engine light. Hindi pwedeng lagyan lang ng tape ang ilaw at magkunwaring ayos na ang makina. Kaya heto ang homework nyo ngayong linggo, gumawa ng bladder diary. Kailangan nyo lang gawin ito ng 2 or 3 araw. Sa isang side ng papel, ilista lahat ng iniinom nyo kung ano at gaano karami. Maging tapat. 9:00 AM, isang tasang kape. 12:30 PM, isang latang soft drinks. Sa kabila naman, ilista bawat pag-ihi, isulat ang oras at tansya ng dami. Hindi kailangan ng measuring cup, pwedeng small, medium o large lang, o bilangin ang segundo 10 seconds na ihi. At pinakaimportante, dapat gawin ito sa gabi rin. Pagkagising ng 2:00, buksan ang ilaw at isulat. 2:15 AM, madami. Pagkatapos ng 2 o 3 araw, hawak nyo na ang datos. Dalhin ang diary na ito sa doktor nyo. Heto ang disclaimer. Pakiusap, huwag basta tiisin ito o gamitin lang ang tips ko habang binabalewala ang dahilan. Pumasok kayo sa klinika ng doktor, iabot ang diary at sabihing, "Dok, heto ang nangyayari. Tulungan nyo akong hanapin ang dahilan." Ang diary na ito ay ginto para sa doktor. Agad nitong sasabihin kung ang problema ay pantog madalas na pakonti-konti o kidney at sirkulasyon, sobrang dami ng ihi. Gamit ang diary, masisimulan ng doktor ang totoong investigasyon. Iche-check nila ang puso nyo. Ang paggising para umihi ay isa sa pinakamaagang senyales ng heart failure. Kapag hindi sapat ang bomba ng puso at nagbabara ang tubig, iche-check nila ang blood sugar para sa diabetes. Iche-check ang kidney kung maayos ang trabaho. Tatanungin nila kayo tungkol sa hilik at baka ipa-sleep study kayo para sa sleep apnea. Ito ay malaking nakatagong dahilan ng nocturia na halos walang nakakaalam. Pakiusap, nakikiusap ako, gamitin ang unang 5 tips para makatulog, pero gamitin itong ika-6 na tip para protektahan ang kalusugan nyo. Huwag maging biktima. Maging imbestigador. Huwag baliwalain ang senyales. Ayan na po, ang paggising sa gabi ay hindi rason para magpanik, pero hinding-hindi rin ito bagay na dapat tiisin na lang dahil tumatanda tayo. Rason ito para kumilos. Simulan ang unang 5 tips ngayong gabi. Ayusin ang schedule ng pag-inom, itaas ang paa, at bantayan ang asin. Pero nagmamakaawa ako, huwag skip ang tip number 6. Gawin ang diary. Magpakita sa doktor. Hanapin ang dahilan. Deserve nyong matulog ng mahimbing at deserve nyong maging malusog. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Pumunta sa comment section sa baba. Ano ang kwento nyo? Ilang beses kayo gumigising sa gabi? Alin sa mga myths na ito ang pinaniwalaan nyo dati? May tip ba kayo na gumana sa inyo? Huwag mahiya. Magtanong ng kahit ano. Nagbabasa ako ng comments hanggat kaya ko at sinisikap kong sagutin ang bawat isa. Komunidad tayo at nandito tayo para tulungan ang isa't isa. Kung nakatulong ang video na ito, paki-share sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay na alam niyong pagod na ring gumising sa gabi. Maging matalino, maging proactive at matulog ng mahimbing. Magkita-kita tayo sa susunod